Marcos Jr. wasak na naman matapos ilahad ng isa sa mga nabudol niya. Grabe talaga to. Talagang bagay sa yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na ikaw ay isang scammer. Eto talagang pinag-uusapan at viral ngayon sa saan mang social media platform. Etong isang sikat na personalidad na nabudol ni Marcos Jr. Yan ang sinasabi ko na naman sa'yo. Kaya dapat talaga hindi to tinutularan si Marcos Jr. sa mga ito. Ito talagang maituturing mong taong walang utang na loob. Yung tipong pinakinabangan ka tapos nung napakinabangan ka na hindi ka na niya kilala. Dito ko rin napagtanto talaga lahat ng 101 million % na totoo ang mga sinabi ni Pastor Apollo Siki Buloy na pagkatapos niyang tulungan etong si Marcos Jr. Ang ginanti pa sa kanya puro kawalang yaan. At alam din naman natin kung na hindi lang si Pastor kundi nandyan din po ang mga Duterte na isa sa mga tumulong sa kanya kung bakit siya nanalo bilang presidente ng bansang Pilipinas. So tignan nyo anong ginawa niya, 'di ba? Tinarantado niya rin. Grabe. At ayun, bukod kay Marcos Jr. meron din pong pumalya na naman. Yung kanyang garapata na si Auntie Claire ay bistado na naman sa isang interview. Hindi po ito yung mapatungkol kay Eden. Ito po ay may sino ba to? Si isang reporter po sa ABS or sa GMA nagtanong po sa kanya tapos bandang huli wala po siyang naisagot. At itong matinding buwelta sa kanya ng sikat na at legendary anchor or reporter, tinatawag na journalist. Isa sa mga unang-unang mga journalist na iniidolo ko rin, pumalag na kaya sa kasinungalingan na ginagawa ng palasyo at ni Auntie Claire. Alam niyo speaking of Auntie Claire, tawang-tawa ko na naman nung nakaraan. Meron na naman siyang ginawang katarantaduhan. Ewan ko na lang kung may naniniwala pa talaga sa'yo. Yung nakaraan nga kasi may sinabi si Auntie Claire. Sa totoo 2 beses na ho ito Una niyang sinabi ay may mga barangay na po daw sa Pilipinas na drug free. So etong si Eden Santos na isang anchor or journalist ng Net25 tinanong nito agad at nag-follow up question na ano po ba or meron po ba kayong mga hawak na mga pangalan ng mga barangay na itinuturing yung drug free na. So biglang sinabi ni Auntie Claire na ibibigay ko na lang mamaya. At mga ilang araw nabalitaan ho natin na tinanggal na ho sa hindi ako nagkakamali, PCSO ba? O tinanggal na po sa mga press con ni Auntie Claire etong si Eden Santos. Kasi nga laging nasusupalpal si Auntie Claire kay Eden Santos. Ngayon, eto na naglabas na si Garapata Claire ng ebidensya. Di umano, sabi niya ebidensya na may mga barangay na talagang drug free na. So parang malaya na or wala nang mga benta ng droga, ganun, wala nang mga pusher, addict, ganun. So kaso na bingo na naman siya. At pinakita ni Eden Santos na ang pinakamalupit pa doon, di ako makapaniwala. Yung nasa likod, 'di ba? Ganyang kakapal yung papel. 3 or 4 lang na pahina ang may sulat tapos yung nasa likod wala na. Ang lapit nilang gumawa, yung para lang masabing marami ng barangay ang drug free sa bansang Pilipinas, sa anak ng teteng nilagyan ng mga blankong papel para masabi lang na makapal. Hindi. So, ganyan na ganyan din yung alam niyo yung mga ganyang strategy. Nakikita, kung babalikan nyo yung panahon ng mga dilawan, ganyan na ganyan. Oo, kunwari, ang dami nung kaso, yung pala, blanco naman yung mga nasa ilalim na.
Ang lupit talaga eh. No? Alam niyo yung mga ganyang gawain na talagang kuha yung dalawang mag-amo kayo ah. Samantalang dito muna tayo sa isang video, no? Hindi pala ito. Ito. Hindi yan. Ito. Yan. Ito. Oo, yung boomerang. Natatawa talaga ako kay Auntie Claire. Ito, kay banat ni Sir Jason sa kay Attorney Claire Castro, no? At dito meron siyang sinabi, nambobola ka, Jason sa di masagot na tanong ni Claire sa press briefing yan. No? So, panoorin natin. Kasi kung alam mo ang trabaho mo, hindi hantong sa ganyan. Number one, is there a way you can limit a reporter from probing, no? Unnecessarily probing a news source. Maraming paraan eh. Pero hindi natin tuturuan sila. Siyempre, trabaho nila yun. Sumusweldo sila ng 142,000 a month and plus allowances. Bakit tayo magtuturo sa kanila? Secondly, pag nagbigay, hindi naman pwedeng hindi mo masagot. Lahat naman ng question may kasagutan eh. Depende lang yan kung alam mo kung paano sumagot. No? Paano Sir Jason sa kung yung tanong na yun wala naman talaga. Katulad na lang yan, halimbawa, yung kaninang sinasabi ko, yung sa mga barangay na drug free na sinabi ni Auntie Claire. Tawag dito kung wala naman talagang gano'n, so paano niya nga naman masasagot? Bawa, gusto mong magyabang, sample lang ito. Ano yung balay silungan ba yun? Yung isang pinagtawanan? Opo, balay silungan. Balay silungan. Balay silungan. Sabi niya, ilang libong balay, hundreds of balay silungan. Siyempre tatanungin ng reporter, ma'am, saan ho yan? Because you want to develop that story. Because it's a good story for government. Now, if you cannot answer a simple question as, nasaan yan? Or give me one, at least one. Nambobola ka. Oo, tsaka natural nilang tanongin yun kaya nga sila nandun Kaya nga nagtataka ako bakit parang parang ayaw ng palasyo na may additional or follow-up question yung mga reporter. Ano pang silbi pinatawag mo sila dyan? Diba? Ano sila, robot? Para lang masabing may nakikinig sa inyo? You don't do that when you're conducting press briefing, especially sa Office of the President. Huwag kang magbitaw ng anumang impormasyon na hindi mo kayang tindugan o tindigan sa Plaza Miranda. Tindugan, sa Tagalog, tayuan, gano'n. Ibig sabihin, kung magyayabang ka, kinakailangan you should be equipped with all the information relative to what you are, anong tawag nito, you are bragging about, no? An achievement. Because people will question. Nagulat ako dun. Kung sinasabi po na may nilabag na protocol, hindi po ba yung dapat unang tanggalin is yung nagbabantay sa presidente? Kasi hindi naman natin nakita na sinita. Compare sa ibang mga coverages na talagang nangahawi. Yung mga PSG, yung mga talaga na talagang merong nagsasabi. Kung nag-i-insist siya, doon siguro. Pero kung wala namang mga mismong paghawi sa kanya, parang kung makikita nga natin yung mismong video, okay lang. Parang safe. Hindi nga lumayo ang presidente sa kanya. Kung protocol talaga, dapat hinawi na yung ang reporter. Etong pala nito, mga banateros, etong binungad ni Admar, ito po yung dahilan ng pagtanggal ng palasyo sa isa sa mga reporter na si Eden Santos ng Net25. So ang katwiran, lumapit daw sa presidente. So protocol po yun or bawal. So totoo naman yun. May ganun po talaga. Protocol po talaga yun sa presidente. Ngayon, ang point kasi dito, wala pa tayong nakikitang video. Meron naman video? Hindi ko alam pero ayoko na rin hanapin. Ngayon, ang inaalala ko dito, kung sakali man na hindi nga hinawi ng mga PSG ni Marcos Jr.,
yung reporter na lumapit, kasalanan ng PSGN, hindi kasalanan ng reporter yan. Kasi trabaho po ng reporter or journalist or anchor na makakuha po ng komento or report kay Pangulong Marcos Jr., 'di ba? So tama naman yung sinasabi ni Admar, dapat kung may tatanggalin kayo, tanggalin niyo muna yung PSG kasi ba't hindi niya pinagbawalan si Eden Santos? Ang iniisip ko nga dito, baka pain talaga yan. Baka pain yan kay Eden Santos para, sige, ganito gawin natin. Pag lumapit si Eden, wag niyong sitahin, wag niyong hayaan niyo siyang makalapit kay Pangulong Bongbong Marcos para matanggal na natin yan sa kada presko ni Auntie Claire. Para hindi na kasi nabibisto tayo eh. Sumasakit yung utak natin diyan eh. Kahit naman din siguro ang SMNI, alam ko hindi rin nila pinapayagan na makapasok diyan eh. So ngayon may tinanggal na naman sila, no. So ang kutob ko rito, baka pain to nila para lang matanggal yung reporter na yun. Kung security protocol, tama ka. Kung security protocol, ang dapat managot yung PSG. yung chief ng Presidential Security Group, or in that particular case, yung pinapakita nilang video, ay yung mismong AD camp, no? Yung head ng security for that particular day, yung head ng detail, no? Pero kung coverage yan, sinasabi ng violation of coverage protocol, then it has to be the media relations officer. Sino bang assigned media relations officer ng Malacanang? Kasi hindi nangyayari yan nung panahon namin, nung kumukover pa kami dyan, kami nila Alfred Roche ng mga retired na lahat ngayon, no? Sila Mr. Leasing, sila Malu, mga silahat. Anong tawag nito? Talagang malinaw pag sinabing lang, sir, hanggang dito lang tayo sa pinto kasi ganito, ganyan. Or halimbawa close door yan. Ano lang, drawing of lots. Isang reporter sa radyo, isang reporter sa TV, isang reporter sa dyaryo. Yun. Pagkatapos, kinakailangan na spread out na lang. Pagkatapos, malinaw kasi sinasabi in advance. Pero in the absence of any guideline or pakiusap, kasi more on pakiusap lang yan, Admar eh. Dahil nga, sinasabi ko na nga, ang independent media will do his darn best to get the story come hell or high water. Otherwise, kung ako ang news director, meron akong pinapakover sa iyo at hindi mo nagawa, I will fire you, I will suspend you as reporter. Kasi kinakailangan enterprising news person ka eh. Pag sinabing enterprising, ibig sabihin, gagawa ka ng paraan para makuha mo yung istorya. Yun, tama nga yun. Kung kaya nga dito papasok yung hinala na hindi kaya pain para lang talaga maidiin yan si Eden Santos. Kung hindi mo magawa yung istorya, wala kang kwentang reporter and you are not needed by the news department. So again, ulitin ko, hindi kasalanan ng newsman na kukuha siya ng istorya or trabaho niya ang source. Pwede mo nga sigawan, Mr. President, ganito, meron akong tanong. Kailangan malaman po ng bayan kung ilang taon na kayo. Pag hindi sumagot ang presidente, pwede mong sabihin o yung news source, Mr. President, I'm asking you, how young or how old are you? No, tama naman yun. Tsaka trabaho kasi ni Eden Santos yun. Ngayon, oo nga, sabihin na natin may protocol, pero dapat nasa nagbabantay or mga security ni Marcos ang may kasalanan doon. Ba't hinayaan nila makalapit si Eden Santos, di ba? Ibig sabihin talaga, pain to, naniniwala ko pain to. Talagang nakasetup na to para lang kasi alam nila na kapag binigla nilang tanggalin etong si Eden Santos doon sa mga press con ni Auntie Claire, talagang sasabunin sila ng mga netizen. So ito yung ginawa nilang dahilan. Mga ganun. And we were doing that. Kahit na Pope John Paul II noon, ako nasikmuraan ako noon nung panahon ni Pope John Paul II, but I was able to get trabaho yun eh. On the Pope because that was the assignment of the desk. So ganun yun, Admar. Oo nga po. Nakita mo ba na
sa lahat na nitong mga pangyayaring ito, gusto lang talaga nilang tanggalin kasi laging nagva-viral kung yung tanungan ng reporter na yun na tila parang nasusoplat. Marami sa comment section. Nakita natin yung mga komento ng ating mga kababayan. Nakikita mo ba na yun yung primary reason? Kasi isa pa sa mga tinatanong nila, bakit wala yung spot report, walang report, incident report, no, ng mismong PSG talaga na nagalit. Hindi rin siya pinuntahan. Di ko lang alam kung sinita ba siya after noong pangyayari na yon na meron bang... Ang tanong ko, may video ba? Parang wala ko napapanood eh. May video ba na talagang lumapit si Eden? So tama naman yung sinasabi ni... Alam nyo, maniwala tayo dito kay Sir Jason Sa eh. Kung sa totoo sin, legendary to. No, isa sa mga talagang tinitingalang journalist yan. So dito nga hindi nga kasalanan talaga ng reporter kasi trabaho nila yun. Pag hindi nila nagawa yung task or sinasabing assignment ng boss nila sa isang network, pwede silang pagalitan, pwede silang tanggalin. Yun ang utos sa kanila at yun din naman din talaga ang trabaho ng mga reporter na makakuha ng sapat na impormasyon. Diba? Katulad ko nung panahon na ako hindi naman ako talagang maituturing na pero salamat sa SMNI kasi isa ako sa mga anchor ng SMNI. Katulad lang niya, nakita ko si Attorney Salpanelo nasa kotse. Nahagip ko matalas mata ko Nagpaalam ako sa driver, sa security guard niya na kung pwede ko bang ma-interview si Attorney Salpanelo. So pumayag naman. Diba? So nung pumayag, talagang inaabot ko siya hanggang dun sa dulo. So normal 'yun na nandito yung na iabot mo yun, trabaho mo nga kaya nga ako nandun sa na yun nung pangyayari na dinakip or kinidnap si Pangulong Duterte para makakuha ng sapat na balita. So hindi kasalanan ni Eden Santos yun. Sa kanya report na pinadalhan ba siya ng liham na gano'n? Kasi diretso lang ang liham yata, kung di ako nagkakamali, sa network lang mismo. Kaya nga sabi ko nga, anong tawag dito? Ang problema ng Malacanang actually is hindi nila alam kung anong trabaho nila. Tama. No? Kasi kung alam mo ang trabaho mo, hindi hantong sa ganyan. Number one, is there a way you can limit a reporter from probing, unnecessarily probing a news source? Maraming paraan Pero hindi natin tuturuan sila. Siyempre, trabaho nila yan. Sumusweldo sila ng 142,000 a month and plus allowances. Bakit tayo magtuturo sa kanila? Secondly, pag nagbigay, hindi naman pwedeng hindi mo masagot. Lahat naman ng question may kasagutan Depende lang yan kung alam mo kung paano sumagot. No? Halimbawa, gusto mo magyabang. Sample lang ito. Ano yung balay silungan ba yun? Yung Opo. Isang pinagtawanan? Opo, Balay Silungan. Balay silungan. Sabi niya, ilang libong balay, hundreds of balay silungan. Siyempre tatanungin ng reporter, ma'am, saan ho yan? Because you want to develop that story. Because it's a good story for government. Now, if you cannot answer... So totoo nga lang, dapat magpasalamat sila dun sa mga reporter kasi talagang kasi kadalasan kasi kulang no? Kulang yung mga sinasabi katulad niya ni Auntie Claire. Meron na daw bahay silungan na ipatayo ng government. So ang kailangan kasi ng mga tao is kumpletong detalye. So natural na magtatanong yung reporter. Kaso walang nasagot si Auntie Claire. A simple question as, nasaan yan? Or give me one, at least one. Nambobola ka. You don't do that when you're conducting press briefing, especially sa Office of the President. Huwag kang magbitaw ng anumang impormasyon na hindi mo kayang tindugan o tindigan sa Plaza Miranda. Ibig sabihin, kung magyayabang ka, kinakailangan you should be equipped with all the information relative to what you are you are bragging about, an achievement. Because
people will question. No, tama naman yun, no? Ang galing ni Sir Jason sa. O, katulad lang nito. O, eto ha, may papanood ako sa inyo ha. O, eto, katulad dito. Wait lang. O, eto ha. O. Ma'am, this is a question on the national debt. Dalawang bahagi po yung tanong. As of end March 2025, nasa close to 17 trillion na pong utang ng bansa. Ito is 62% ng debt to GDP ratio. Of the more than 4 trillion borrowed under the Marcos administration, can we account where it largely went? And is a 62% debt to GDP ratio still within what can be considered healthy? Ito po ay ginamit sa mga growth-enhancing investments. Yan ha, pakinggan nyo yung sasabihin ni Auntie Claire ha. Ginamit daw to sa mga growth, yung mga pinaggamitan kung bakit lumaki ang utang ng bansang Pilipinas. Pakinggan nyo. Tulad ng infrastructure, Infrastructure. education, agriculture, Agriculture. Asan kaya yung mga yan, no? health, at social services. Makikita po Social services? Social services tsaka health daw. Okay. natin kung ano ang mga tinulong ng Pangulo at ng pamahalaan sa mga farmers natin. Yan, no? Sa mga farmers daw. Yung mga farmers, garaw-galaw. Yung mga mangingisda rito, kasama din. Sa mga mangingisda po natin. Ayan. Pati po itong pagpapataas din po ng mga ayuda at tulong sa ating mga Utang inang yan. Kasama yung ayuda. So, ibig sabihin, Tomas, paano tataas? Ito lang paano tataas ang mga ayuda? Paano tumaas nung halos magpa 5 trillion na ang utang ng Pilipinas simula noong nahalal? Magkano na ba? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 6 trillion na, no? Ang utang na tinaas ng Pilipinas simula nung umupo si Marcos Jr. Utangin na kung sa ayuda lang, so ibig sabihin walang kwenta yung kinahinatnan ng perang yan. Ibig sabihin, ipinangutang nyo, tumaas yung utang ng Pilipinas para lang sa pangangandidato ng mga politiko. Saan ba ginamit yung mga ayuda na yun? Diba, nung palapit na yung halalan, wala naman nagkaroon din. Hindi naman katulad ng COVID wala namang pandemya. Merong bagyo, meron nababaha, pero walang pandemya. So hindi mo dapat kailangan ni dahilan yung ayuda na yan. Tangina, dito nasukol si Attorney Claire. Ibig sabihin, yung 6 trillion na itinaas na, or sabihin na natin, sige, yan. Ito, nandito, 4 trillion na itinaas ng utang ng Pilipinas, sa ayuda. Kasi kung agriculture, sa health, sa ano pa ba yung ibang mga sinabi niya, sa mangingisda, sa magsasaka, wala naman tayo nakikitang ganun. So ang isang papaniwalaan lang natin dito, yung ayuda lang. Anak ng teteng, kung ayuda lang, napunta pala sa walang kwenta yung pera na yan. kababayan. Makikita niyo po yan. Saan? Saan namin makikita? At ito po ayon sa ating DOF, Department of Finance, ay sustainable. Nasa sustainable level po tayo. At dahil po ang 70% po ang international threshold for the debt to GDP ratio. So, nandun pa po tayo dahil sabi nyo nga po, nung nakaraang taon, nasa 60.2, kung di ako nagkakamali, 60.7%, pero ngayon mukhang tumaas ng konti. 60. Konti lang konti lang. Tagi ng buwan tumaas na ng konti. But still, nandun pa rin po tayo sa range. It's a range! You are a range! Lagpas na nga 5 trillion utang range pa. supposed to be below 70%. And can you tell us kung ano pong targets in the next 3 years of the administration? Kasi po, sa unang sona ng Pangulo, if I may point it out, a target po na ibaba sa 60% or below ang debt to GDP ratio. Sa ganyang katanungan, tatanungin po muli natin ang DOF at yung ating economic team patungkol po dyan para mas detalyado ang ating maiulat. Nakaka-stress pa rin si Auntie Claire. May panukala po sa Senator Cheese Escudero na ipawalang bisa yung bank secrecy law para ho sa mga government officials and employees para daw po maiwasan yung pagtatago ng mga ill-gotten wealth. Si Pangulong Marcos po ba willing na suportahan yung panukalang ito? And if ever na maging batas,
Bukas Nako. din po ba siyang buksan yung kanyang bank records? Ang Pangulo po ay sang-ayon po at dapat lamang po nating ipatupad itong accountability. O yan na, sang-ayon na. O ba, Congress galaw. Ayan na, liwanag. And transparency Wow. sa gobyerno. Wow. So, hindi po tayo magkakaroon ng negatibong sagot mula sa Pangulo. Oh, galing galing. Palakpakan ng declare Natinampis ng ko. Oo, ang galing. So yan narinig nyo kung saan napunta ang pagtaas na utang ng Pilipinas na ngayon ay nasa 17 trillion. Paalala lang, nung bumaba po, nung natapos po ang termino ni Pangulong Duterte, ang iniwan niya pong utang ng Pilipinas ay nasa 11 trillion po. No? Hindi lang po kay Pangulong Duterte, disclaimer ha. Sa mga nagdaan pa rin po ng mga sa mga nagdaang administrasyon pa, kay Gloria, kay Erap, kay Ninoy. Oo, so kasama yan dyan, no? So, ang nautang ni Pangulong Duterte, binabalikan ko lang sa inyo para lubos nyo maunawaan, ay nasa 4 trillion po. Partida po yan, buong termino. 6 years. At partida po, meron pong pandemya. So, eto, yung 4 trillion ni Marcos Jr., una-una, partida, walang pandemya. Walang at ang pinakamalupit, sa loob lamang po ito ng 3 years. Kaya nga ang sagot ng tanong nung reporter kanina, meron po ba na tawag dito sapat na panayam or masasabi? Kasi 3 years pa lang nanunungkulan si Marcos Jr. ay may 3 years pa. So etong 4 trillion na to, pwedeng maging 8 trillion yan. So ganun grabe. Tapos dito, nasabi dito yung ayuda. Yun yung isa sa mga pinaka nakakawindang na narinig natin. Yung ayuda na yan. O, kagaya na lang nito. Yung buti sana kung ganito sana ang kung ganito sana yung ginawa ni Marcos Jr. Kung dito sana inilaan niyang kung dito sana inilaan niyang yung utang ng Pilipinas kaya lumaki. Away! Politiko masinuna kaya siya pagpapababa ang presyo ng bilihin. Ekonomista ng gobyerno. So panoorin natin to May nakikitang dahilan ang isang ekonomista kung bakit patuloy na nararamdaman ng mga Pilipino ang walang humpay na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ano kaya ito? Ating alamin sa balita ni Sheena Torno. Ayan na. Lahat na ng pangunahing bilihin sa bansa ay tila nagtaas na ng presyo ayon sa isang ekonomista. Ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, umakyat sa 1.4% ang inflation rate noong Hulyo 2025. Kabilang sa mga pangunahing dahilan ng pagbilis ng inflation, ang mataas na gastusin sa kuryente, tubig, pabahay at langis. Pero ayon sa isang ekonomista na si Arturo Del Castillo, hindi lang ito simpleng issue ng presyo ng mga bilihin. Anya mayroong mas malalim na dahilan kung bakit nahihirapan ang pamahalaan na tugunan ito. Dagdag pa ng ekonomista, kung ikukumpara sa ibang bansa, mas mabilis silang Hindi nahihirapan, sadyang hindi lang ginagawa. Ang yaman ho ng bansang Pilipinas. Tapos ang problema dito, nababaon pa tayo sa utang. Nababaon pa tayo sa utang. Ngayon, kung talagang ginagampanan lang sana ng Administrasyong Marcos ang kanilang tungkulin para diyan sa pagbaba ng kuryente, bill ng kuryente, bilihin, pagbaba ng presyo ng bigas, ulam, karne, kayang-kaya naman talaga nilang solusyonan. Unang-una, kaya nga 'di ba, pinagmalaki nga ni Auntie Claire kanina, kaya nga daw lumaki yung utang ng bansang Pilipinas dahil ho daw dun sa mga pagtulong nila sa mangingisda at sa mga magsasaka. Tapos nadawit pa yung ayuda. So kayang-kayang gawin ng administrasyon, kayang-kayang gawin ng gobyerno, kaso hindi nga ginagawa. Ayun yung problema ho doon. Nakatutok lang sila sa issue kung paano siraan ng mga Duterte. Nakatutok sila sa issue kung paano pabagsakin ng mga Duterte. Yun lang, wala silang pakialam dyan. Tumaas man ng
Umabot man ng 25 trillion utang ng Pilipinas, wala silang pakialam. Ang importante, masiraan nila, mapabagsak nila yung mga Duterte para pagdating ng 2028, malaya na sila, wala nang tinik sa lalamunan nila. Yun yun talaga. Susolusyonan ng inflation dahil nakatutok ang kanilang mga pamahalaan sa pagpapalakas ng lokal na produksyon. Sa Pilipinas naman, tila sa ibang aspeto nakatuon ang pansin ng gobyerno. As mentioned, ang tingin ng karamihan ay magsasoften yung inflation. But concerned din kami sa government and even business should be focused on the economy rather than politics. For now, the usual headline would be politics. Tapos yung election and yet it seems like politics still in the air. Dapat po sana this 20th Congress mas nakafocus talaga sa totoong sa maayos at mabilis na aksyon sa mga economic reforms. Dagdag pa ni Del Castillo, hindi sapat ang suporta sa mga magsasaka, kaya marami sa kanila tumitigil na sa pagtatanim. Sa halip na... kanina pinagyabang ni Auntie Claire yan Auntie Claire, ano na naman to bingo ka na naman. Sabi mo, yung kaya tumaas ang utang ng Pilipinas dahil isa yan sa mga pangunahing ginawa ng Pangulo dahil tinulungan niya yung mga magsasaka. Ano tong nasa balitang to? Pakinggan mo. Sapat ang suporta sa mga magsasaka. Hindi sapat ang suporta. Tumitigil na sa pagtatanim. Sa halip na palakasin ang lokal na produksyon, patuloy ang pag-aangkat ng produkto mula sa ibang bansa. Sa kanyang obserbasyon, marami ng mga agricultural land ang tinatayuan ng mga building o bahay, imbes sa taniman ng mga produktong agrikultural. It's about time. It's been decades that hindi pa napapasa ang Land Use Act. We need to already protect what is rightfully for agriculture, for agroforestry, before we run out of space. No? Mas dumadami ang pabahay kaysa sa masama pa yung mga pabahay na yan. Pagmamayari pa ng mga politiko. Buti sana kung may pakinabang ang mga Pilipino dyan. Buti sana kung libre yan Diba? Dito to buti sana kung libre yan. Walang problema doon, kaso hindi naman libre yan Ang naikinabang lang dyan yung mga mayayaman na mga senador, mayayaman na mga congressman. Yung mga dyan, mga mayayamang gobernador, yung mga may-ari ng mga pabahay na yan. Tapos yung mga magsasaka, wala nang mapagtataniman. Wala nang mapagtataniman, pinapabayaan pa sila ng gobyerno. Yun yung pinakamasama doon. Sana mas nakafocus rin ang support program sa agriculture. Samantala, nakaapekto rin anya sa ekonomiya ng Pilipinas ang mataas na gastusin sa enerhiya na isa sa mga dahilan ng pagbilis ng inflation rate. Second, our concern is power and energy. Mahal pa rin tayo sa hindi sa mundo sa universe. Kita mo, universe na. Naapektuhan. So kung ito ay ma-address, mas bababa ang inflation, Para sa Diyos at sa Pilipinas. Liwanag niyan mas mataas hindi lang sa buong mundo, hindi sa universe. Ibig sabihin, kahit doon sa mundo nila Marites, sa Mars, tawag dito, mataas ang kuryente doon. Sinabi niya Ay, nako. Sige pa. Puro Duterte lang ng Duterte. Yung masama nga niyan ginagastusan ng bilyon ng administrasyong Marcos para lang pabagsakin ng mga Duterte, pero yung mga magsasaka, mga mangingisda, yun nilang tulungan. Kaya pataas ng pataas yung bilihin dito sa atin. Tapos tayo naman, angkat tayo ng angkat. Parang lang parang lang yan kasi mas makakatipid ang bansang Pilipinas kung may sapat tayong pananim. May sapat tayong ani lalong-lalo na sa bigas, kung napakalakas ng ani natin. Paano magiging malakas ang ani natin? Yung ibang mga magsasaka humihinto na lang sa pagsasaka kasi nga hindi sila nabubuhay. Sila yung nagsasaka pero sila lagi yung gutom. Sila yung nagsasaka, sila yung naghihirap sa pagkain. Ganyang kalala ang nangyayari dito sa bansang Pilipinas. Tapos ipagyayabang ng tagapagsalita ng Pangulo na kaya tumaas ang
presyo kaya tumaas ang utang ng Pilipinas dahil sa pagtulong sa magsasaka at sa mangingisda. O dyan, no, kitang-kita nyo ha. Binggong-bingo na naman sila. So eto na yung nabudol isa sa mga nabudol ni Marcos Jr. No to Marcos na yes to BP Sara. Pasok. Ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses dahil hindi lang kami kilala. Hindi namin tinatakang plano ko, kasama ko siya, ako nagkukontak sa mga mayors, ako nag-aaral sa lahat, support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. Sa isang panayam sa may Alzheimer na si Bongbong, din natin alam. Bilyonaryo News Channel, ibinahagi ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang kanyang pagkarismaya matapos tulungan si Marcos Jr. Isa ko yan, ang totoo niyan, Sara, sigurado na mananalo for president. Nobody could beat her. Very popular at that time. Now, si Bongbong naman, nakiusap si Amy Marcos sa akin na tulungan si Bongbong for his vice presidency dahil dinaya lang, sabi niya. Tawagin muna yung mga leaders sa North bago ako. So, ibig sabihin, ang dami din palang nilapitan, no? Kasi ito po kasi hindi naman totaling naikwento. At nasaksihan din naman natin na alam nyo ba ang KOJC, lalong-lalo na si Pastor, sila po ang mga talagang tumulong, napakalaking tulong sa pangangandidato or kandidatura ni Marcos Jr. Mapa sound system, mapa aeroplano, mga bus, lahat sa KOJC yan. Yung syempre yung wala namang nung panahon na yun, walang sumusuportang media kay Marcos Jr. Natatanging SMNI lamang po ang sumuporta kay Marcos Jr. noong panahon na yun. So isa rin pala si Chavit Singson doon. Kaso ngayon, katulad asahan, buti sa'yo, ikaw kinalimutan ka lang, Chavit, hindi ka pinakulong. Dyan sa sinabi mo, baka bukas sa Makalawa, may mga kaso ka, biglang ungkatin niyang kaso mo, yari ka dyan. Baka itulad ka kay Pastor, na 5 taon nang nabasura yung kaso, binuhay pa rin. Mas okay na rin yan. Yan ang desisyon ko na tutulong sa inyo ako. I will invite them, all the leaders in the North, but I'll use your name. So si Amy Marcos pala talaga tigalakad nun, tigapakiusap, no? Galing din, no? You're the president of the Mayor's League. Sige ako, nimbita niya, dumating naman lahat. So pagdating doon, sabi ni Amy, thank you for coming. So we could start the early campaign of Bongbong for Vice President. Dinaya lang sabi niya. But Manong Chavit sa plan, Manong, can you tell us a plan? Kako, magpapile tayo for President, for Vice. Marami kang makakalaban dyan. Kung ang gusto kong mangyari, mag-file tayo ng for President, wala pa nang magpapile. Pero pag nag-file si Sara, you have to slide down. Then I have the leverage to talk to Sara. Ikaw ang Vice, protected ka na. Palakpakan sila, si BBM, salamat Manong. Bawal pa noon ang lumabas. COVID. So, nakiusap ako sa Department of Health, pwede small group. So, nag-ayos ako, being the President of the Mayor's League, regional mayors. Isang region, lahat ng mayors. So, nakilala si Bongbong sa mga mayors. Yung mga mayors nga, paano si Sara? Then, nag-uusap na kami ni Sara, may plano ako dyan ako. For President, Sara for President hindi, okay lang yan ako. So, nakako naman si Bongbong mag-slide down. In the end, bakit hindi po nag-slide down si nagkataon ng problema nung popular na si Bongbong dahil sabi sa akin ni Bongbong noon, Manong, ang swerte ko, ikaw presidente ng Mayor's League. Puro mayors ang minimit ko ngayon. Ang laki tulong ng mga mayors. Nung tumakbo ako noon, wala akong isang mayor, sabi niya. So nung nagka-momentum na po siya, ayaw na mag-slide down? No. Wala nang nagpagkakataon na gano'n dahil nung kinausap ko si Sara na pag nag-file ka, willing si Bongbong, yun ang usapan namin dahil kami mga mayors, committed na kami sa iyo. Ba't kasi naging vice president pa si Sara? Ba't hindi ka pa kasi VP nagpresidente? Okay na pala sana We have committed. So he's willing to slide down. Hindi na ako tatakbo ngayon. Next time na lang, sabi niya. Bakit naman? Hindi, marami rin hindi ko na makwento yung mga nangyari. So, ayaw na niya. So in the end? So ako kay Bongbong, bingo ako. Wala ka ng kalaban. Yung pinakamalakas for president, ayaw na tumakbo. Good for you. Tuwan-tuwa siya. Tuloy-tuloy na kami lahat. Tuloy-tuloy. Ako lahat ang ginamit lahat ang plano ko. Kasama ko siya. Ako nagkukontak sa mga mayors. Ako nag-aaral sa lahat. Support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong. Hindi na ako kilala. So ngayon po ba, kanino kayo? Ito po yung ito po yung
lehitimong isa na po itong aral na huwag tayo basta-bastang sumuporta sa mga kandidato na hindi naman natin lubos na kilala. Katulad dito ni Marcos Jr., no? So sinuporta ni Chavit Singson, hindi niya masyado pangkapa ang ugali nitong taong to. Ayan, tingnan mo nangyari sa kanya. Ang hirap din kasi, alam naman natin kung bakit hanggang ngayon malakas pa rin ang kapangyarihan ng isang Chavit Singson, no? Tutusin, siya na nga lang halos ang natitira sa mga legendary na mga kilalang talagang popular na mga politiko. Tawag na natin politiko to si Chavit Kasi nga sa mga ganitong ginagawa niya, pagtulong-tulong sa mga tao. Kung matatandaan natin nun binanatan nito si Pacquiao. Yun pala, siya pala yung isa sa mga mentor ni Marcos Jr. So, wala yun nga, sabi ko nga, pasalamat ka, hindi ka pinakulong. Totoo, pasalamat si Chavit, hindi siya pinakulong. Kasi kung nagkataon, ewan ko na lang, pagtapos nitong video na to, baka ipakulong ka na rin. Mas malapit kay President Bongbong Marcos or kay Senator Amy? Actually, kailan, malapit naman ako dahil tinutulungan ko sila tuwing eleksyon. So, ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses dahil hindi namin kilala. Wait, so ngayon po, ang support nyo kung sakaling tumakbo si Vice President Sara sa 2028 will be with? I will support her. Asan na yan? Sakaling tumakbo si Vice President Sara sa 2020. With I will support. I will support her. Naku po. Talaga, no? Kaya gumagawa na talaga ng aksyon ng si Marcos Jr. Kasi nga, alam niya Alam niya na wala talaga, na bistado na siya at wala nang susuporta sa kanya. Grabe, no? Walang utang na loob, no? Pagkatapos kang tulungan lahat-lahat, ginanyan ka. No? Totoo lang nakakaano, no? Pagdas mo tulungan lahat-lahat, tas gaganyanin ka. Kaya ngayon, naiintindihan ko kung bakit bakit sobrang tampo ng wala ka naman hinihinging kapalit pero sana man lang yung parang, tinulungan ako niyan ni Chavit. Tinulungan ako niyan ni Pastor Kibuloy. Ngayon, tinatanggi lahat Ni kesyo hindi daw mananalo si Sara kundi daw dahil kay Marcos. Di ba? Parang alam mo yun, nakakabuisit. So, ito ay leksyon sa lahat ng mga tao dyan na mahilig sumuporta sa mga politiko, sa mga kandidato na hindi pa nila alam ang tunay na budli. So, maging leksyon na sa inyo yan, yung ginawa ni Marcos sa mga Duterte. Alam naman natin kung hindi dahil sa mga Duterte, hindi mananalo si Marcos. Ginawa ni Marcos kay Pastor Apollo Kibuloy, sinuportahan siya ng buong KOJC, lahat pinrovide ng SMNI ng KOJC ni Pastor, pero tingnan nyo, tinarantado pa rin si Pastor. Ngayon may lumabas na bago. Eto si Chavit Singson. So ganun din. So maging aral na sa inyo yan. Pero sabi ko nga, Chavit, mas okay na rin yan kasi ikaw hindi ka pinakulong. Kung sige, ako na lang, pagtapos ng video mong yan, baka sunod sa makawala, nasa ka na rin, nasa kulungan ka na rin. Nasa ka na rin, nasa hearing ka na din. Isa ka na rin sa mga kino-content namin. Grabe, no? Wala talagang utang na loob. Antindi mo. Antindi ni Marcos. So, sukdulan. Sinalo niya na lahat. Antindi talaga. So, yung mga banateros, mga kabiyaya, anong maikokomento nyo rito sa sinabi ni Chavit Singson na hindi niya nasusuportahan si Marcos Jr. at susuportahan niya si Vice President Sara Duterte. At etong mga kabulastugan ng tigapagsalita ng palasyo na si Auntie Claire, ano naman po ang masasabi nyo sa sandamakmak niyang kasinungalingan? I-comment nyo lang po dyan sa baba at babasahin po natin yan. At syempre, don't forget to like, share,
comment and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.